Sabi ko na sa inyo, magbabalik yung tatlo kong kasama dahil kung wala sila, ay wala si Katemyong. Eh, ano nga ba tatalakayin natin ngayong araw? Ang tatalakayin natin ngayon, Katemyong, ay itong Marine Reserve at Sanctuary. Ano ba yung sanctuary? Simbahan ng isda? Hindi lang po simbahan. Halimbawa kung simbahan, tayo po'y pumunta sa simbahan para humingi na rin ng grasya ng Diyos. Na magmakawa tayo na bigyan tayo ng biyaya. Hindi, pareho, may isa pa rin yan. May isa pa rin dyan. Itong bangko, pareho na rin ang bangko, ang sanctuary. Kung inalagaan mong mabuti ang sanctuary, pinagbawalan mo ang mga tao na pumasok doon sa sanctuary, eh dumadami ang isda. Sa pagdami ng isda, ay lumabas ang isda na yung isda na yon ay tawag, kung sa bangko nga ba, tinatawag na interest. Yung lumabas sa sanctuary, yun na rin ang interest na mag-benefited yung mga tao na nandoon sa malapit doon sa sanctuary. Bakit makinabangan yun? Dahil sa dami ng isda at sa dami din ng tao at sa dami ng interest sa sanctuary na yan, yung lumalabas na isda, tayo na rin ang nakikinabang. Uy, parang interesado ako dyan, boy, sa mga sinasabi mo. Dahil na sa San Vicente, eh meron na rin kaming tinatawag na SIP-SBP, yung Strategic Environmental Plan ng San Vicente, na kung saan ito ang nagturo upang magtatag din kami ng santuaryo. Ikaw naman, Flora, ano yun? Ganito yung Katemyong. Ang dami kasing lugar namin napuntahan na maraming marine sanctuary, ano? At saka ang ganda ng pagtatag nila doon. Sana nga magkaroon din kami sa Ulanggo. Ano po, Katemyong? So being an island nation, daghang kaitag tawo, no? So in terms of pag-manage atong coastal resources, kinahanglan gud na nga doon natay gamay nga lugar nga i-set aside so that the fish and the corals and all other marine organisms can reproduce and grow. Nya mudaghan sila, nya ang excess ana mauna na ang ma-harvest sa mga fishermen. So mauna ang idea sa marine sanctuary kay sanctuaryo, no, protected area where the fish and other marine organisms are let alone to reproduce and grow and become a stock para sa uban nga mga mangingisda, kay kani sila mugawas man sa sanctuary later on. Mao na to'y ilahang source sa ilahang pagpangisda. Mudaghan na ni siya mga itlog at gikan sa sanctuary, anod na siya sa uban nga mga lugar nga matubo na siya, mahimo na siya og mga corals, mga isda. Mao na siya ang ideya ng marine sanctuary. So kung doon na kay nasyon nga Pilipinas, no, puros man na siya isla. If you can set aside 25%, mao na ilang ideal nga kuan, 25% of that area as a marine sanctuary, posible na nga sustainable ang ato ang fisheries. Nganong nagauna-una mo pagtukod ni ani? Amo ang gitukod nakausap may mga managat para proteher sa among kadagatan aron masad kadto sa mga illegal nga panagat katong dagko nga panagat mapahawa dire sa among lugar. Muna kay usa sana sa among giprotektahan nga gagamamig pa sanctuary para sa ang among mga corals dire, ang among mga marine lives mapreserbar namo. 5% na lamang ng kabuuang dami ng bahura sa Pilipinas ang malulusog. Kung walang gagawing proteksyon sa mga ito, tiyak na mauubos ang lahat ng coral sa lalong madaling panahon. Isang mahalagang taktika ng Coastal Resource Management ay ang paglalaan ng mga marine sanctuary, mga nakatakdang bahura o coral reef na di dapat ginagalaw. Isa siyang pamamaraan upang i-delimit mo yung isang area na dapat walang mapanirang gawain na gagawin. Diba ang konsepto natin ng sanctuaryo, holy and sacred. So yung sanctuaryo, hindi talaga siya ginagalaw. Hindi siya pinangingisdaan. Maraming kabutihang dulot ng pagtatatag ng marine sanctuary. Unang dahilan ay para sa kabuhayan at ikalawa ay para na rin mismo sa kalusugan ng karagatan. Dun sa mga areas na yan, diyan lumalago, diyan nanganganak yung mga isda na hindi naiistorbo. Ika nga. So, pag sila nanganak,
yung mga anak-anakan niyan lalabas diyan at pupunta na doon sa areas kung saan pina-permit yung fishing. Karon, managat mi, mamasol o kininyarang mamukot. Di na ingon sa una, gamay ra among makuha. Karon daghan na kayo. Mutimbang mi sa unag mga tag 15 kilos. Sus, gamay ra kayo. Karon, nay iskadlaw nay makakuha gani mi og tag among halin tag 2,000 piso. Sa una wa mi ana, sa wala pa butangin among santuary. Masasabing parang isang konsepto ng pag-iimpok sa bangko ang paglalaan ng marine sanctuary kung saan ginagamit lamang ang interest na kinikita at hindi ang kapital mismo. Bukod sa mga dulot nitong kaputihang pang-ekonomiya, ang pagkakaroon ng marine sanctuary ay mabuti rin para sa pagpapanatili ng tinatawag na biodiversity. Marine reserve is also part of conserving our biodiversity because if you have an intact ecosystem, you have also a good and healthy like organism in this area. Mao nga naningkamot ta pagtabang sa mga tao o sa kapagis pagtabang mao ang pagkuha og gamay nga luna, no? Pagkuha og gamay nga lugar sa dagat himuon nga marine life o marine sanctuary aron ma-preserbar, pag-preserve sa tanan nga naa sa dagat, no? Mainam na paraan ang pagtatatag ng marine sanctuary. Ngunit kailangan ito ng kamulatan, partisipasyon at paninindigan ng pamayanan upang maisagawa. Ang una, naghimo may o usa ka kapunungan sa mananagat aron matukod ang amuang sanctuary. Ito nga pagpatrolya naton bantay dagat. Mo na igingon og kinalang yung dunay community involvement. So ni anang bahina sila mismo maugi mo bantay sa ilahang fish sanctuary kay sila man po'y gahago niya na. DNR will have a hand in this that you will declare an area to be a marine reserve and sanctuary. So first you have the study of this area. If there are still corals, that's the basis, or some of these habitats or some ecosystem are still intact. So you declare this. After maghimo og survey, magtawag og barangay assembly. I-explicar nga to sa mga tao may tungod og unsa ka mahinungdanon ang atoang fish sanctuary. Para asa ang fish sanctuary. Kinahanglan imog yung nahibalo naman mo nga sa rural areas medyo gahi gyud, medyo pasabton ang mga tao. So imog gina from E to G gyud ang pagpasabot nimo kung unsa gyud ang makuha nga kayuhan sa fish sanctuary. So niya nang bahina kung masabtan na gyud nila og maayo, kinahanglan nga sila pod usa-usab nga motrabaho ilabi na gyud sa installation sa mooring buoy. We have to pass resolution to declare an area or ordinance to declare the area as marine reserve and sanctuary. Pag humana na kinahanglan doon na po'y balaod nga paghimuon sa sangguniang bayan o din sa municipality, ordinansa nga strictly prohibited to gather or to catch any marine life inside the fish sanctuary. Ito daghan nga mga halos tanan puros tawag na to nga illegal, pero pagkakaroon ang mga illegal nga mga gagmay nga fishnet nawala na kato mga na inanay nga nabadlong na tungod pag gakagama naman ni fish sanctuary. Maraming pamayanan sa bansa ang naglaan na ng marine sanctuary, bagamat karamihan ng gawain dito ay puro volunteerismo lamang. Maraming lugar na dapat pang gawing marine sanctuary. Kaming tanang nga nampuyo dinhi sa barangay Pamilakan, kung unsay among balao dinhi, kung dunay mga dayo, amo gyud ang pagdakpon kung duna sila sayop nga ilang binuhatan. Kusog ang among volunteer dinhi sa Pamilakan, kung in kaso adunay mga salawayon dinhi alang sa among dagat. Og in kaso makasuod sila sa among sanctuary, sila among pagadakpon, among ipasa ngadto sa kapitan, sangko ngadto sa balay lungsod sa Baclayon. Bukod sa isang matalinong paraan ng pangangasiwa ng karagatan at baybaying dagat, masasabi nating ang paglalaan ng marine sanctuary ay isang sakripisyo. Isang sakripisyong ginagawa natin para sa ating mga anak. Sa pagyaon nating mga magulang, sino pa ba ang magmamana ng kayamanan?
kundi silang ating mga minamahal sa buhay. Ako nagahangyo ko sa tanang mga mananagat nga maghimo ta og pesentuary dinhi aron atong mapuslan ang sa kaugmaon aduna kitay makuha nga mga maayong mga pagkunguhaan para sa dagat kay anhi man ta magpakabuhi. Una nga gihangyo nako sa tanan nga kita magtambayong ta nining atong pesentuary. Maghugpong kita aron nga kita aduna kitay mapaabot ugma sa atong pagpuyo nining kalibutan. Ayaw intawon ninyo lapasa ang mga balaod sa santuary aron pagdako na mo og sa akong mga kauban na pami mapangisda. Yun pala ang sanctuary, napakahalaga na huwag nating aabalahin dahil sagrado yung kanilang proseso ng paglalay nandiyan sa santuaryo na yan. Mga panahon na sila ay nagpaparami, kailangan igalang natin ang mga isda. Dahil pag lumabas naman sila, yun ang hinuhuli naman natin nung sobra na kasi dun sa santuaryo, pakikinabangan natin. Kaya igalang natin yung santuaryo. Yung pala ang santuaryo. Oo nga ho, Katimyong. At isa nga may babahagi ko dyan ay yung nagang karanasan namin sa San Vicente. Nung una, hirap na hirap talaga kami dito sa pagtayo nito, pag-establish nito. Kasi ang mga tao, sila mismong umaayaw. Pero nung kanilang nang natutuhan, kaya na ipaabot na pag-aralan na namin ito kung talagang ito'y makakatulong. Nung malaman ito ng mga tao, sila na mismo ang kumukusa rin. Kami kaya nagiging buo mula sa aming mga puso. Naging buo ito kung paano namin gagampanan ang aming tungkulin, kung paano ito babantayan, kung paano namin ito lalagyan ng mga buya, lalagyan at pangalagaan, lilinisin, para magkaroon ng epekto para sa amin. Alam mo, magandang naging epekto nito, Katimyong Nung araw ang isda doon, marami nga. Guys, sa Palawan, marami man talagang isda. Pero nung nagkaroon kami ng sanctuaryo, yung mga isda na nandoon ngayon, lalong dumami at dumami. Kaya pagtingin mo ng ganyan, marami ka makikitang isda. Kaya lang, huwag kang huhuli. Pangit na huhulihin mo yun. Dahil ang batas namin doon, hindi namin pwedeng pakialaman, hindi pwedeng galawin. Sapagkat yun ang lumalabas lamang na isda doon, yun ang pwede namin gamitin. At yun ang pwede namin hulihin para sa aming mga pamilya. Ikaw, boy? Atin yung isa sa aming nakita at natutunan sa aming paglalakbay, itong Apo Island o Negros Oriental. Alagang-alaga ang sanctuary nila doon. Kasama si Flora? Ay, kasama po ako, Katimyong. Kaya nga, sa sobra kong excited, ang daming isda talaga. Nahulog pa nga ako sa bangkay. Talaga si Flora, hindi mo naman hindi mo Sinagtulong-tulungan nila. Tinula ka siguro. Si Bobot ba tumulak sa'yo? Lalo na, hindi. Pero, teka muna, bago kayo magkwento, magbabalik ang Agri 7, makaraan ang ilang paalala. Nakita na po ninyo, napakahalaga talaga niya ng santuaryo na dapat bantayan, alagaan, at yung pagkakaisa ng komunidad. Nakaugnay yung mga leader natin na nasa gobyerno, nasa NGO, yung mga guro, mga nasa akademya, mga eksperto. Yung pagsasama-sama, pagtutulungan. Dahil mahalaga na ang santuaryo ay napanood nyo sa Apo Island, isang modelo yan na dapat nating gayahin. Oo nga, Katimyong, talagang kinakailangan po sa mga gusto magtayo at mga may sanctuaryo. Kinakailangan natin dito ang lubos na paggalang. Kinakailangan natin dito ang isa puso talaga dahil hindi ito mabubuo at hindi ito magiging karapat-dapat para sa atin kung hindi natin ito pangangalagaan ng ayos. Kahit ano pang ibig mo, kahit gugustuhin mo man na maglaot dito, maglambat dito mga whale, pilitin po natin na mula sa ating sarili talaga hindi natin gagawin upang mapreserba ang isda talagang naroon. Ako po nanawagan sa iba't ibang munisipyo na mayroong karagatang mayroong baybaying dagat na magkakaroon sana ng sanctuaryo at pangangalagaan ito. Tayo na rin ang makakinabang noon. At porque ibang munisipyo kayo, wag naman kayo pumunta sa mga sanctuaryo ng ibang munisipyo na kukuha na rin kayo dahil may batas na itinairal doon. At ako naman po nananawagan ako sa aming mayor sa Lapu-Lapu City. Sana po tulungan nila kami, lalo na doon sa mga barangay official sa amin, na magkaroon sana kami ng mga maliliit na sanctuaryo sa aming barangay-barangay sa isla. Kasi siyam ang barangay doon sa Olango Island. Kailangan po namin yun dahil talaga wala na kaming pag-asa kundi ang amin lang
mga local government. Nakakita nyo na po ang mga karanasan at kanilang matutuan tayo yung kahalagahan ng santuario. Sana ay magkaisa tayo, gumising na tayo dahil mangyayari sa atin, tayo ang mawawalan ng magandang kinabukasan. Nagpapasalamat po kami sa Golden Horizon Restaurant sa kanilang pagtangkilik sa Agri 7. Marami pong salamat sa inyong panonood.